Yun, magandang umaga muli sa bawat isa, no? Pwede bang tingnan muna natin yung mga nasa left and right natin, no po? Para man ikay maging masaya this morning. Alam ko, kanina mo pa siya gustong lingunin eh. Di ba? Kasi nakakaganda ng araw yung katabi mo. Tama po ba yun? Aside from, of course, si Lord, no, binubuo niya yung araw mo. Ito karagdagan, no, mabubuo din niya yung araw mo ngayon sa umagang ito. Amen po ba? Imagine mo, no, nagpaganda yan sa umagang ito upang nang sa ganun na maging kaakit-akit siya. Well, of course, para sa Lord and then para sa iyo rin. Amen po ba? Amen. Sabihin sa kanya, huwag mo sayangin yung ganda mo sa oras na ito. Okay? Huwag kang sisimangot. Ang ganda mo ngayon. Amen po ba? Di ba? Ang ganda-ganda mo ngayon, church. Amen. Kumbaga, good vibes lang eh, no? Kausapin na, sabihin natin sila na napakaganda mo this morning. Yun. So, samahan niyo po ako sa Proverbs chapter 1, verse 5 na pagkukuhanan ng salita ng Diyos. And Proverbs chapter 23, verse 23. Ito po yung ating pag-uusapan this morning. And I do believe, inihanda mo ang buhay mo ngayon. Tama po ba? Do you expect something from God today? Nag-expect ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon sa umagang ito? Amen. Sabi ng Panginoon, sa lahat lang ng umaasa sa Kanya, no, naghihintay ng pangungusap ng Diyos, ang sabi niya, sila lamang yung kakatagpuin ko. Amen mo ba? Do not be distracted by your surroundings. Amen? Huwag kang magpapadistract sa mga nasa paligid mo. Bagaman gusto mo siyang makita, no? Kaya nga kanina, pinauna pa lang natin, pinatingin ko na siya sa iyo. Di ba? Upang nang sa ganun, at least, payapa ka na, nakita mo na ngayon yung katabi mo, at sasabihin mo sa kanya, huwag kang maingay. Sabihin mo, focus ka lang. Okay ba yan, church? Amen? So, pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, read. Okay, 23, verse 23 ng Proverbs. Okay, 1, 2, 3, nasaan Proverbs 23, verse 23. Amen. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Lord, we are so blessed today kasi nga po, Panginoon, isa kami sa makakarinig ng iyong kapahayagan. Dalangin po namin, Panginoon, ang mensahe mo ngayon sa umaga ito ay magbigay ng pag-asa, magpalalim, magpatatag ng aming pananampalataya. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung magpahayag po sa araw nito, sa umaga ito, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod upang maparangalan ka, Panginoon. Nais ko na ikaw yung maitaas sa aking buhay sa lugar nito habang ako po'y naibababa, Panginoon, sapagkat ako'y ginagawa mong tungtungan. Maraming salamat, O Diyos, at aking pong hinihingi ang paggabay ng iyong banal na Espiritu na nawa ito po ang siyang maglagay ng mga salita, pangungusap sa aking puso, sa aking isip, sa aking mga labi. Salamat po, Panginoon, naway maingat po naming maihayag, O Diyos, ang iyong mga salita at maingat din po namin, Panginoon, na pakinggan, Lord, unawain ang iyong mga salita, kapahayagan na mayahayag sa umagang ito. Holy Spirit, we welcome you in our life, in our midst. Lord, take control over everything in our lives in this place. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen, Amen, and Amen. Amen. Masanay na kayo sa akin, no, na nagpapaawit, no? Of course, napakasarap kasi na kapag tayo po'y makikinig ng Word of God, talagang sabihin natin na cultivate yung ating mga puso, yung ating mga spirito. Tama po ba yun? Parang sa ganun, mas madaling maitanim at tumubo yung salita ng Panginoon. Many people, they do listen, no? Nakikinig sila sa Word of God. But then again, hanggang dun lang, hanggang sa pakikinig lang sila. Pero walang application in their life. Nakuha niyo po ba yan, church? Okay. Tandaan natin na even na tayo po ay nakakarinig na, no, ng mga salita ng Diyos, tayo nag-a-attend na sa churches, sa mga church, no, still, kahit pastor ka na, take note of that, kahit pastor ka na, kahit tagapagturo ka na, still, we need to learn more about our faith in Christ. Amen po ba? Amen. Iyon. So, ang title po ng mensahe ni Lord this morning, Learn More About Your Faith in Christ. Alam naman natin, no, naiintindihan natin na, yes, I have faith in Christ. Pero, madalas sa mga tao, they stop there. No, alam ko na si Lord then I will stop. Hindi po ganon.
Kaya nga maraming mga Kristiyano na kapag humarap sa ating Diyos, lagi ko pong sinasabi sa inyo to, for 3 consecutive weeks or 3 consecutive Sundays, sinasabi ko sa inyo to, na maraming Kristiyano ang magugulat sila, mabibigla, the moment na sila po ay humarap sa ating Panginoon, sapagkat ang sasabihin nila, Panginoon, nagpangaral kami ng salita ng Diyos. No? Nakinig kami ng salita mo. In fact, pastor ako sa church. Nangangaral kami ng mga salita mo. Musician ako, song leader ako, or whatsoever. Maraming naborn again because of my life. I evangelize and everything. But then again, tandaan natin na ang nais ng Panginoon na hindi lamang tayo manatili sa sitwasyon ng ating pananampalataya ngayon na sabihin natin stagnant lang. Stagnant ba yung faith mo? Kumusta yung faith mo? Di ba? Wala tayong ginagawa na para bang basta ako nakakilala, then that's it. Hindi po ganon. We have this responsibility as a Christian to learn more about our faith in Christ. Nakanyo po ba, church? Okay, hindi lang tayo mag-stop sa kung ano lang yung alam natin. Napakaraming bagay na maaari nating maunawaan regarding our faith in Christ. Alam nyo, kulang ang mundo. Kulang ang mundo para maunawaan natin ang ating faith in Christ. In fact, di ba sabi sa Book of John, sa pinaka-last part ng aklat ni Juan, ni John the Beloved, anong sabi doon? Kung isusulat lahat ng ginawa ng Panginoon, wala nang mapaglalagyan dito sa mundong ito. Hindi kayang i-contain ng mundo yung mga ginawa ng ating Panginoon. Nakuha niyo po ba, church? Ganun kasi kadakilang ating Diyos at napakalaki ng Diyos. Yung pagkakaalam natin sa Diyos, na alam natin siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po yun. Habang tayo ay nabubuhay, we need to learn more about our faith in Christ. In fact, kahapon po nung kami nagdi-disciple, and sabi nga doon sa amin na pag-aralan na there are situations o may mga pangyayari kaganapan sa ating buhay, may mga bagay na nawawala sa atin, may mga nagaganap sa atin, may pagkakahiwa-hiwalay na nagaganap. And the purpose of that ay hindi para pahirapan ka lang. Nakanyo po ba? Every troubles, every problem, sabihin na natin na meron tayo, ang purpose niyan is for you to know Christ more and more in your life. That's the purpose. Kaya nga pag may sitwasyon ka sa buhay mo, alam ko, gusto pang magpakilala ng Diyos sa aking buhay. Kaya hindi ka magdarandam hindi ka malulungkot Ano po? Kasi nakatingin tayo na kung saan ito'y isang pagtuturo sa atin upang mas lalo pang mapalawak yung ating kaalaman regarding our faith in Christ. Are you there? Amen. Hindi ko lang alam bakit may mga Kristiyano na kapag may pagsubok talagang lugmok na lugmok. Ito'y taliwas sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, may problema ka ba? Are you in trouble? Are you in the midst of the storm? Sabing gano'n ng Panginoon. Pangit ba yung kalalagayan mo ngayon? Hindi ba mabuti? Kumusta yung katabi mo? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba, church? Okay? Alam nyo, ang problema na yan, hindi magtatagal yan ang sabi ng Panginoon, di ba? Lagi nating nababasa yan sa Pedro, ang sabi niya, yan ay panandalian lamang. Hindi magtatagal yan sapagkat ang Diyos, kung tunay ka ngang nagtitiwala, kung tunay ka na sumasampalataya sa Diyos, sabi ng Panginoon, yung binasa kanina ng ating kapatid, He will find a way out. Ang sabi niya, di ba, sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok ang dinaranas mo na hindi pa dinanas ng ibang tao, ngunit tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating nung problema, pagdating ng pagsubok, pagdating ng karamdaman, pagdating ng kalungkutan, pagdating ng kawalan, ang sabi niya, ang lakas niya, ang kapangyarihan niya, ang pagkilos niya ay sasayo. Amen. This is the hope that we have in Christ, church. Are you there? Kaya nga sabi ni Pablo, magalak ka pa if you're in trouble. Amen po ba? Sino dito yung Kristiyano pero hindi mo makita yung faith niya sa Lord kapag merong problema talagang mas nalulungkot pa siya kay Ninoy na nasa 500 peso bill. Sino yun nakaganon Di ba? Baka ikaw, baka ganun ka pa. Naunawan niyo po ba, church? Okay, ito po yung sabi nung ating binasa kanina. Tingnan niyo po. Sa verse 5 ng Proverbs chapter 1, ang sabi niya,
upang marinig dan ng matalino at lumago sa kalaman at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan. Sa verse 23 ng Proverbs chapter 23. Huwag niyo pong itataya sa wedding to, ha? Tompiang. Huwag niyo itataya. Please lang po. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng karunungan, ng pangaral at kaunawan. Sinasabi ng sumulat na to, and that is King Solomon. Tama po ba? The wisest man, no, na nabuhay dito sa mundo. No, nang sinasabi niya, bagaman siya napakatalino because ang kanyang karunungan ay galing sa Diyos. Remember that? Di ba hiningit po niya yon? Ang sabi ng Diyos, anong gusto mo na ibigay ko sa iyo? Ang sabi ni Solomon, wisdom. Hindi siya naghingi ng pera, ng kagwapuhan, no? Ang hiningi niya ay wisdom. So makikita natin, kahit yung pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo, he wants to learn more and more and more and more. Sabi mo, learn more and more. Hindi sapat yung nalalaman na natin ngayon eh. Tandaan natin, ang buhay talagang paangat na paangat. Alam niyo po, nung kapanahunan namin, yung 75 na grade, ang talino na namin noon. Matalino po kami noon. No, yung ceiling grade siguro ng mga nasa 80, 85, ano ka na. Talagang napakatalino mo na. You know? So, pero nakita namin na nowadays, parang naging mangmang kami, naging bobo kami. Sad to say. Bakit? Kasi computerized na ngayon at hindi kami marunong sa computer. Ang alam lang namin kasing computer talaga nun is yung mga Atari, mga video games lang na pindot-pindot lang. Pero ngayon kasi ganyan-ganyan na eh. So kami, medyo, kaya nga nung minsan, nasa ano kami ni brother, nasa Jollibee. Akala mo nung pagpasok namin, talagang akala mo, ano kami, confident eh. Pindot. Pass number mo. Add. Talagang pindot eh. No? Tapos, nung ano na kami, ba't ayaw na pass? Di ba pag sinabing customized, dagdag kami, dagdag ng drinks. Dagdag ng drinks. Nag-large kami, go large. Nung nagpipindot kami, ayaw pa rin. Dito po kayo. Tinawag na namin yung crew. Ganito po yun. Pindot. Eh, sa kakapindot namin na ganun, brother, napindot namin yung take out. Eh, magte-take in kami eh. Hindi, dine in kami. So, napindot na. Hindi ko alam kung sino na pumindot sa amin eh. Kasi magaling pasimple-simple lang kami ganyan, brother. Paano po ito? So, yun. So, nung lumabas yung order namin, pang 3 katao, 2 lang kami. Nagkamali yung computer. Hindi niya kami naintindihan. Okay? So, ang nangyari nun, syempre, bakit hindi nakapinggan? Bakit nakakarton? Sabi ko, pag may nagtanong dito, sabi natin, nagbago isip natin. Kanya-kanyang palusot lang yan eh. So, kami na brother doon. So, makikita natin na we need to learn more. Ang pag-aaral pala ay hindi lamang dahil nakatapos ka na ng college, and then that's it. Hindi dahil alam mo na yung isang bagay, matagal ka na sa iyong trabaho, sanay ka na dyan, that is your profession, that is your specialty. But then again, we need to learn more and more and more and more because learning is non-stop. Tama po ba? Tandaan natin, ang buhay umaangat, nagiging high-tech, so kailangan nating sabayan yan. At maraming mga tao ngayon na nakakalungkot na they stick to what they have learned. Na para bang, okay na sa akin ito, pastor. Ayoko nang mag-attend ng discipleship. Ayoko nang mag-attend ng mentoring. Alam niyo po, kahit ako'y pastor na, nag-aaral pa rin ako. Meron po akong libro, 2, lalaki. Tapos ganun kakapal, 2 po siya. Yung Bible ko, ilang piraso yan. Nag-google pa ako. Kasi kailangan kong mag-aral. Naku niyo po ba? Ang salita ng Panginoon, laging updated. Nakakabilib po no? Because ang Bible, kung titignan natin how many years ago, nung naisulat, mayroong mga 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, mayroong 65 AD, no? Talagang makikita natin na ang Bible ay siya lamang yung nakakaabot sa sabihin natin na karunungan ng mga tao ngayon. Well, in fact, kung ano man yung mangyayari sa mga susunod na panahon, nakasulat na sa Bible. Kaya nga, alam nyo,
Ilang beses kong sinasabi ito sa ating mga member na kung saan hindi nga ako nagtataka kung ano yung nangyayari sa Iran. Sa Israel. Because it was written in the Bible. Imagine nyo, no po, nasa Ezekiel 38:39, yung nagaganap ngayon. Imagine that. Nakaka-amaze yung Bible. Kaya nga, kailangan lang na tayo po ay matuto. At alam naman natin that every situations or circumstances in our life, the purpose of that, if we have faith in Christ, is for us to learn. Tama po ba? Alam niyo ba sa sitwasyon mo ngayon, nais ka lang matuto ng Panginoon or may itinuturo ang Diyos sa buhay mo? Naka niyo po ba, church? Kasi ganun ang pagtuturo ng Panginoon eh. Yung mga kaganapan sa ating buhay. No? And there are times din na pagtuturo ng Panginoon para tayo'y matuto, ay pinapakita niya sa atin sa pamagitan ng buhay ng ibang tao. Tama? Tama ba? Di ba may kasabihan ng tao, learn from your mistakes. Pero, again, lagi ko sinasabi sa inyo, napakaganda na matuto tayo from the mistakes of others. Mas maganda po yun. Hihintayin mo ba na ikaw yung magkamali para matuto ka? Hindi ba't mas maganda na matuto ka sa pamamagitan din naman ng pagkakamali o pamumuhay ng ibang tao? Are you there? Okay, so napakaganda, no? Kaya nga sinasabi po ni Solomon, bumili tayo ng katotohanan. Ibig sabihin, huwag nating ipagkait sa ating sarili na tayo po ay magkaroon ng kaunawaan, ng kaalaman. I'm not saying na tayo para talagang maging matalino. Hindi naman yun eh. Kundi magkaroon tayo ng karunungan, kasi ibang katalinuhan sa karunungan. Magkaroon tayo ng kaalaman, karunungan sa bawat sitwasyon sa ating buhay, lalo na tayo po yung mga mananampalataya. Kaya nga maraming mga mananampalataya ang sumusuko sa kanilang buhay. Hindi nila makita yung tunay na purpose na kanilang buhay bilang mga Kristiyano. Bakit? Because they are not learning. They stop learning, studying the Word of God. Nakanyo po ba? Nandiyan ka pa ba, church? Kaya nga, huwag mong pagkaitan ang sarili mo na dumalo sa bawat gawain. Because the purpose of this is for us to be strengthened with our faith in Christ. Naku niyo po, ito yung kahalagahan na binibigyan natin or pinupuno natin ng salita ng Diyos ang ating puso at ang ating mga kaisipan. At alam niyo po ba na ang mga marurunong lamang ang talagang nakikinig no po sa mga katuruan. Kung marunong ka, ibig sabihin makikinig ka sa mga katuruan. Nandiyan ka pa ba? Amen. Tandaan mo, iba ang may alam. Sabi mo, iba ang may alam. Di ba pag may alam kang chismis, malam kita kanya. Binablock. Dahil may alam ka. Iba talaga yung may alam. Iba yung marunong. Ano? So, kaya nga, sabi rito, let us learn more about our faith in Christ. Kasi iba yung may alam pagdating sa pananampalataya kay Kristo. Nakuha niyo po ba? Hindi lang yung alam mo si Kristo, kundi alam mo yung stand mo, yung kalalagayan mo sa piling ni Kristo or sa harapan ng ating Panginoong Jesus. At may mga bagay dito na ating pag-uusapan, no po, tatlo lamang ito, and why we need to learn more about our faith in Christ. Number one is this. Ito napakahalaga, no, kung bakit kailangan tayong matuto. Matuto tayo ng matuto, makaunawa tayo ng makaunawa. No, number one is this. To enhance or it enhance our Christian character. Yun, ini-enhance daw niya, pinapahusay niya yung ating karakter bilang Kristiyano. At napakaganda po nun. Because walang mga tao ngayon, na kung saan yung mga Kristiyano yan, they are not after to their character as a Christian. They are not in character when it comes to their Christian life. Nakuha niyo po ba yun? Yung ibig sabihin, hindi mo talaga pinoportray yung pagiging Kristiyano mo. Deadma ka lang. Ang ibig sabihin lang noon is that wala kang pakialam, ayaw mo na matuto, magkaroon pa ng maraming kaalaman o malawak na kaalaman regarding your faith in Christ. Tandaan natin kapag nagkakaroon tayo ng mas malawak na pagkaunawa sa ating pananampalataya kay Kristo, pinapahusay niya yung ating karakter, sabi natin yung ating role, no? Bilang mga Kristiyano, bilang mga followers of Christ, bilang believers of Christ. Kasi marami pang dapat ayusin sa atin. Nakanyo po ba? Hindi nyo ba nakita sa mga pelikula, hindi kayo sanay na gumanap sa TV, hindi katulad ko. Ano po? Hindi naman kayo artistahin.
Naku kanyo, ito yung sinasabi, di ba yung mga, meron silang ipoportray na isang character, ang ginagawa nila is this, talagang may make-upan nila na parang maging kapanipaniwala, dadamitan nila, they are in character, yung magiging attitude nila, the way they speak, no, yung facial expression, para lang makopya, o para lang talagang magampanan nila yung kanilang character, o yung kanilang role. Tama po ba? Tama. So, lalabas na makatotohanan yon. Ganon din tayo. Ganon din tayo kasi itong mga tao na to, yung mga artista na ito, nagkakaroon sila ng learnings. Pinag-aaralan nila yung kanilang character. Kung sila'y baliw, hindi ko lang alam kung meron silang kakausapin na baliw or papasyal sila sa mental hospital para lang magmasid. Nakuha niyo po, yung kung action naman yan, karate yan, anong ginagawa nila? Nag-aaral sila ng mga karate, judo, or whatsoever. Para magampanan nila. So, nag-feed sila ng learning, ng mga katuruan. So, ganun din tayo, church. Para ma-portray natin, magampanan natin yung role natin bilang Kristiyano, talagang mailabas siyang pagiging Kristiyano yan, church. No? We must learn more about our faith in Christ. Marami pa kasi tayong dapat malaman regarding Christ. Yung pagkakaunawa mo sa Diyos ngayon, kay Kristo ngayon, wala pa yan, kakaunti pa lang yan. Well, in fact, may mga iba nga sa atin, umaasa lang sa Sunday service. Sa mga salita na maririnig nila. Paano kung magkakaroon ng mas malawak na kaalaman regarding sa faith natin kay Christ? Kung nananatili lang tayo, every Sunday lang tayong nakikinig. So, kailangan meron tayong self-study na tinatawag. Kahapon nga, napag-aralan namin is yung about devotion. Napag-aralan namin yon sa discipleship. Kasi kailangan na magkaroon tayo ng malawak na kaalaman para nun ma-portray natin yung ating pagiging Kristiyano. Tatanungin kita, church, na isasapamuhay mo ba talaga yung pagiging tunay na Kristiyano? Tandaan natin, lumalabas yung ating pagiging Kristiyano sa bawat sitwasyon sa ating buhay. Kapag may problema ka, Kristiyano ka ba? Kapag may kaaway ka, nasa traffic ka, nagdadrive ka, Kristiyano ka ba? Naipapalabas ba yun? Naipoportray ba yun? But if we have learnings, if we have knowledge and understanding about our faith in Christ, sasabihin mo habang nagdadrive ka, alam ko na yan. Kailangan dito patience. Kailangan dito maging mapagbigay ka pagdating sa driving. Wala kang bigas. Paano mo ipoportray yung pagiging Kristiyano? Ito ba yung guguluhin mo yung asawa mo? Wala tayong bigas. Okay, sabihin mo, mangutang ka kay ganito. Ganun ba? Yun ba yung isang Kristiyano? Hindi. You have faith in Christ and allow God, na siya yung mag-supply sa'yo. Alam niya kung kailan niya ibibigay yon. Amen po ba? Hindi ka dapat nararatel. Sabihin mo, huwag kang maratel. Sabihin naman nung sinabihan mo, bakit? Hindi ka ahas eh. Ang nararatel lang ahas, snake. Okay, kaya nga rattlesnake. Nakuha niyo po ba? Punta tayo ng Romans chapter 5, verses 1 to 5. Napakaganda po ng sinasabi dito, no? Romans chapter 5, verses 1 to 5. Anong sabi niya rito? Kaya't yamang tayo'y inaring ganap. Tingnan niyo po inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. That is our faith in Christ. Mayroon tayong, sabi niya, hello! Parang napakapayapa niyo nga. Anong sabi niya? Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga mas nagagampanan mo yung pagiging Kristiyano mo eh. No, na kahit ano pa yung gumugulo sa'yo, meron pa ring kapayapaan. Ito yung pagkakaiba ng may pananampalataya kay Kristo at walang pananampalataya kay Kristo. Ang taong walang pananampalataya kay Kristo, konting pagsubok lang, konting bagyo lang, natataranta siya. Pero makikita natin yung may Kristo, yung malalim yung kanyang pananampalataya because he knows his faith in Christ. Kahit may pagsubok yan, chill lang yan. Amen po ba? Hindi siya natatakot. Hindi siya nangangamba. Hindi siya nag-aalala kasi alam niya merong Diyos na magsusupply para sa kanya. Amen? Palakpakan natin si Lord doon.
No? Ganun ang ating Panginoon. Bagaman, parang mahirap paniwalaan. Sa mga walang pananampalataya kay Kristo, sa mga walang kaalaman sa salita ng Diyos, mahirap. Pero, personally, ako, na nababasa ko ang Word of God, nababasa ko siya, nagkakaroon ako ng mas malawak na kaalaman sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, ako'y naniniwala. At sapagkat nagaganap sa amin, personally, nararanasan namin. Naka niyo po ba? Are you there, church? Nandiyan pa ba? Balik tayo sa verse 2. Ano sabi niya? Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Verse 3, ano sabi niya? At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga daw ng pagtitiis. Tingnan niyo po yan. Verse 4, anong sabi niya? At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Nakuha niyo po ba? That's the purpose That's the purpose. Kailangan may tiisin. Kailangan may mga pinagdaraanan tayong dapat tiisin. Kailangan malagpasan. Because the purpose of that is to be strengthened, to be enhanced. Nakuha niyo po ba? Hindi iaalaw ng Diyos ang isang pagsubok sa iyo na wala siyang layunin. Tandaan niyo yan. Na wala siyang gagawin. Ang Panginoon, kapag inalaw niya, hindi siya yung nagbigay. Take note, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng tukso. Pero pinapahintulutan niya. Nakuha niyo po ba? Si Satan, bago siya kikilos sa buhay ng tao, kakausapin niya muna si Lord. Gaya ng ginawa kay Job. Okay? Pero ang sasabihin ng Panginoon, ano sabi niya? Sige. Kung kailan lang ibibigay ng Panginoon yung permiso. So meaning to say, kung may sitwasyon ka ngayon, it was permitted by God. Hinayaan, inalaw ng Diyos yan. Nakuha niyo po ba? Kaya kung sasabihin, alam ko si Lord nagbigay nito. Kaya ko to. Hindi mo kaya yan. Si Lord ang may kaya niyan. Amen? At hindi siya ang nagbigay niyan. Hindi po mangmang ang ating Diyos na bibigyan kanyang karamdaman, siya rin yung magpapagaling sa'yo. Hindi. That is not the purpose of God. Tandaan natin, anong purpose ni Satan? Satan came to kill, to steal, and to destroy. Pero si Jesus, ang sabi niya, I came for you to give life. Tama? And have it abundantly. Ang nais ng Panginoon, lumago ka, umasenso ka, umunlad ka, maging masaya ka, maligaya, magkaroon ng kapayapaan. That is the plan of God in our life. Nakuha po ba natin? Nakuha. Kaya nga dapat malaman natin ito Magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan regarding our faith in Christ. What's the purpose of our faith in Christ? Ito ba talaga yung layunin ng aking pananampalataya sa Diyos, yung makaranas ng mga paghihirap na ito? We stop there Doon sa paghihirap lang Yun lang kasi yung lagi nating nakikita, yung paghihirap, yung nararamdaman natin, nararanasan natin. Hindi natin tinitignan kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Hindi natin tinitignan kung sino si Lord sa ating buhay. Naku niyo po ba? Kaya nga may mga Kristiyano nakakalungkot na napakaliit ng tingin nila sa ating Diyos. Well, in fact, the Bible says, napakadakila ng Panginoon, napakalaki ng Panginoon. Tama ba yun? Malaki ba yung Diyos mo? Sobrang napakalaki ng Diyos mo sa napakalit na problema mo. Amen po ba yan? Kaya pag may problema ka, Kristiyano ka, hindi mo iindahin Bakit? Kasi napakalaki ng Diyos mo para makita mo yung napakalit na problema mo. Kaya nga si David, napakalaki ni Goliath. Pero walang-wala kay David yon. Hinarap niya. Kasi ang sabi niya, meron akong dakilang Diyos. Pag may problema ka, nung sasabihin mo, meron akong dakilang Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin Diyos doon. Ayan. Punta tayo sa verse 5. Anong sabi niya? At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. This is the point. No? Na yung pag-asa natin hindi nawawala, ini-enhance talaga.
no, yung ating spiritual life because we learn more about our faith in Christ. Napakaganda nun. Saliksikin natin lagi yung Bible. Makinig tayo ng makinig sa Word of God. Bakit? Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Imagine, kung lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, lumalalim yung pananampalataya mo. Tama po ba? May example dyan Kapag ang isang istorya, bagaman ito po ay fake news, kapag narinig mo palagi, para bang nakukumbinsi ka na, totoo. Kasi marami na nagsasabi. Pero take note, hindi ibig sabihin marami nagsasabi, totoo na. Tama po ba? Ngayon, kahit isa lang ang nagsasabi, pero kung ito na may galing sa salita ng Diyos, dapat natin paniwalaan yan. Amen po ba? Kasi ang batayan ng tao kapag marami nagsasabi, ito yung totoo. Okay? So, kaya nga, tandaan natin na we need to learn more about our faith in Christ. And for us to know our faith in Christ more, we need the Word of God. Tama po ba? Napakasarap po ng maraming kaalaman regarding the Word of God. Pag mas maraming mga salita o noong mga teksto na nasa ating puso't isipan, kapag merong darating na temptation, ito yung ipanglalaban natin. Kaya nga kapag may pagsubok ka sa buhay, bumibigay ka Bakit? Kasi wala kang panlaban. Wala kang weapon. At alam naman natin ang sinasabi ng Biblia sa Isaiah, na wala pang sandata o wala pang mga missile, sabihin natin, na makakagapi sa ating Panginoon. Tama po ba? Wala pang naanyo na weapon or sandata na makakatalo sa ating Diyos. If we have the Word of God in our life, tandaan natin yun. Lahat yan, mapagtatagumpayan natin. Amen? Nandiyan ka pa ba? Amen. So punta tayo sa pangalawa. Ang sabi niya rito, yung kanina binasa natin, yung sa letter A, no, it enhances our Christian character kapag tayo po ay talagang tayo ay nag-aral pa na nag-aral, natuto tayo, no, nagkaroon tayo ng kaunawaan, kaalaman sa ating pananampalataya kay Kristo. It not just only enhance our Christian character, but also it enables us, kumbaga, to be able to discern what is best. Nakanyo po ba? Kapag malawak yung ating kaalaman sa ating pananampalataya kay Kristo, ang sabi ganon, ay it enables us or it enables us to discern. Binibigyan niya tayo ng kakayahan, no? Upang maunawaan natin kung ano yung tama, yung mabuti sa ating buhay. No, kanyo po ba? Maraming mga Kristiyano ngayon, they are careless. Alam niyo po ba yung careless? Wala silang pag-iingat sa kanilang pagiging Kristiyano. Hindi sila nag-iingat. Hindi na somehow or sometimes nakakalimutan nila, ay, oo nga pala, Kristiyano nga pala ako. No, maraming mga Kristiyanong ganon na nakakalimutan nila yung pagiging Kristiyano nila. Hindi ko alam kung iniiwan ba nila sa bahay yan, hinuhubad muna ba nila yung pagiging Kristiyano nila, lalo na kapag sila may kaaway, tandaan mo, lako kaya pahinig. Papalitaw niya muna yung sungay niya. Hindi ganon, church. Tama po ba? Kailangan lagi nating suot-suot yung ating pagiging Kristiyano. Tama po ba? Nandiyan pa ba tayo? Kasi kapag tayo natututo regarding our faith in Christ, talagang mas lalo nating nauunawaan ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung nakakabuti sa akin? Nakuha niyo po ba? So, ito yung sinasabi ng Bible. Kaya nga huwag tayong titigil, no, sa pag-unawa, sa pagkatuto, sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang nasa ganun mapalakas yung ating mga pananampalataya. Huwag kang titigil. No, huwag kang makontento sa sitwasyon ng iyong pananampalataya ngayon. Nakuha niyo po ba? Maraming mga Christian, again, as I've said, na careless sila. At kapag nagkaroon tayo ng carelessness, nagkakaroon ng failures in life. Dito nabibigo yung mga Kristiyano Hindi nila alam kung ano yung tama, kung ano yung pinakamaganda sa kanilang buhay. Akala ng mga tao, alam niya kung paano niya paganahin, paunlarin ang kanyang buhay by his own strength, by his own way. Tatanungin pa ng mga tao ngayon, diploma o diskarte, I don't believe. I don't believe. Kasi maraming may diploma na hindi naman nag-success. Hindi sila naging successful.
marami rin naman na madiskarte, sa sobrang diskarte niya, may mga taong napapahamak. May mga taong nasasaktan. May mga taong nagugulangan. Meron naman tao na hindi niya alam kung ano gagamitin niya, diploma ba yung diskarte. Pero alam naman natin na ang may akda ng buhay ang ating Panginoong Jesus. He is the author of our life and He knows everything about our life. Sabi ng Panginoon, ako ang may mga panukala sa inyo. Ako yung nagpaplano ng lahat ng bagay sa inyong buhay. Ang sabi ng Panginoon. Kung bakit ka umasenso, it is because of God. Hindi dahil sa madiskarte ka. That wisdom came from God. Tama? Yung kaalaman na yan. And I know to believe, you prayed. Nanalangin ka kung bakit meron kang business ngayon, kung bakit malakas ka, kung bakit matagumpay ka. Pinag-pray mo yan. Naglingkod ka sa Panginoon. Nakita mo yung favor ni Lord. So He grinant ka niya kasi nakita niya yung pagsusumikap mo, nakita niya yung paglilingkod mo, nakita niya yung puso mo. Talagang you cried out to Him, iniyak mo sa Panginoon yan. He saw your heart, your truthfulness, your dedication, your commitment, and then binigay ni Lord. It is not because your diploma. It is not because of the people or the person you know kung bakit ka nariyan. I do believe it is God. It is God. Amen? Do you believe on that? Ganun ang ating Panginoon. No? Kaya nga ipapaisip niya sa atin, bibigyan tayo ng kaunawaan ng Panginoon sa mga bagay-bagay na talagang makakabuti sa ating buhay. Kaya nga, let us not stop learning. No, when it comes to our faith in Christ, napakahalaga po na alamin pa natin, saliksikin pa natin yung pananampalataya natin kay Kristo. Yung faith na yan hindi basta-basta yan. Ano? Akala ng ibang tao, yung faith na meron sila ngayon, walang kayang gawin sa kanilang buhay. No, nagkakamali ka, church. Remember, nung ikay may karamdaman at ikay gumaling, it is because of your faith. Meron kang pinanalangin na kapatid, umayos yung buhay niya, it is because of faith. Hindi dahil sa inaya mo siya, nahihiyasa sa'yo. No, I don't believe. It is because of faith. The faith of that person who invited you. Tama? Pinanalangin ka niya. At alam niya, kaya nga hindi siya tumitigil ng pananalangin eh. Bakit? Kasi nandun yung faith niya, naniniwala siya na the moment na nag-pray siya, idinalangin niya isang bagay at nakita ng Diyos ang kanyang puso, talagang tutugunin ng Panginoon yan. Maybe may mga prayer request kayo na until now, hindi pa binibigay ng Diyos. Baka questionable yung faith mo. Naiinip ka kung bakit hindi pa dumarating yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Check your faith. Tingnan mo muna yung pananampalataya mo. What kind of faith do you have before the eyes of God? Ano yung sitwasyon mo sa harapan ng Panginoon? Punta po tayo sa Philippians chapter 1, 9 to 10. Alam po ba natin na ngayon ay laganap yung tinatawag na artificial intelligence? Alam niyo po ba yan? That's why in the last days, ang sabi sa Bible na talagang lalaganap yung kasinungalingan. Okay? That's why we need discernment. Sabi mo discernment. Yan, napakahalaga po nun. Idinadalain ko ng inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Ito yung nais ni Paul na magkaroon tayo ng discernment. Okay? Verse 10, anong sabi niya? Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. So tandaan natin na sinasabi nga again sa 1 Timothy chapter 4:1 that the Spirit clearly says that in latter times some will abandon their faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Ilagay natin sa sa Timothy 1 Timothy 4:1. Ito yung sinasabi ng Bible. Makinig po tayo dito Sabi niya, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, panahon, ngayon, narito na po tayo ngayon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Instead of to learn more about their faith, our faith in Christ, tumatalikod kayo ng mga tao. Ang mas pinaniniwalaan nila ngayon ay yung katuruan ng demonyo. Are you there? Ang dami pong mga katuruan ngayon na talagang as if parang tama.
Kaya nga ito yung nais ni Pablo, ito yung nais ng Biblia, na habang tayo po ay sumasaliksik, habang tayo ay natuto, nalalaman natin yung ating pananampalataya kay Kristo, nagkakaroon ngayon tayo ng malawak na pangunawa sa kung ano yung mga bagay na nagbubunga, na ang hatid ay kasinungalingan at katotohanan, alam natin yan. And the moment na natutunan natin to, nalaman natin, nabatid natin kung ano yung tama at mali, kung ano yung mabuti at masama, then we can live, no, a good life. Tama po ba yon? Tama? So may discerning spirit ka ba? Can you discern what's best for you? Alam mo ba kung ano yung mabuti sa'yo? At ang alam kasi natin, ang mabuti sa atin, magkaroon tayo ng maraming pera eh. Yun ang pagkakalam natin, magkaroon tayo ng maraming mga ari-arian. Parang sinasabi natin, ito yung tama. This is the best thing for me. And I do believe meron pang mas higit na mas maganda dyan at mas mabuti. Ano yon? Yung lumalim ka sa pananampalataya sa Diyos. Pero ito yung isang bagay na napakahalaga na kinakalimutan natin. Hindi siya priority ng tao ngayon. Yung kanyang pananampalataya. Kasi sabi nila, mapapakain ba ako ng pananampalataya na yan? Kapag ba nag-aaral ako ng Biblia, yayaman ba ako dyan? If that is your purpose to get rich, then, maaring hindi. Maaring hindi. Nakuha niyo po ba? Kung pagdating sa kayamanan o pagyaman dito sa mundo, hindi yun ang hatid ng Bible. Walang sinabi ang Bible na gusto kitang yumaman. That is not the will of God in our life. Ang gusto ng Panginoon, kung yayaman man tayo, hindi dito sa lupa, sa langit. Kasi ayaw ng Panginoon na yung mga ari-arian natin dito ay kakainin lang ng mga surot, no? Kakainin lang ng mga anay. Ayaw ng Panginoon yun. At ang ino-offer na kayamanan ng ating Panginoon ay kayamanan sa langit na hindi kumukupas. Nakanyo po ba? May kayamanan ka na ba sa langit? Sino nag-i-invest sa langit ngayon? Na para pag tayo umuwi doon, meron kang tahanan. Hindi ka na nangungupahan. Alam niyo, buhay na tao dito, nangungupahan na siya habang nabubuhay. Nung namatay siya, nangungupahan pa rin siya. Napakapangit naman po noon, no? Imagine mo yun, patay ka na, nangungupahan ka pa rin sa sementeryo. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng sariling kaharian or tahanan sa kanyang kaharian. Amen. Kaya nga yung mga tao nagsasabing, alam mo, Pastor, marami na akong naipundar sa langit. At excited na akong umuwi doon. Sino yung excited na umuwi sa langit? Lord, paunahin niyo na po sila. At mamaya na lang po. Mauna na kayo. No. If God's will, alam niyo, tayo lahat, sabi nga nung nag-amen sa atin, totoo po yun, ako excited na. There are times, sabi nga sa miss ko, dapat kunin na ako ni Lord eh. Sabi niya, wag mo muna. Pero alam niyo, sa totoo lang, wala ka nang dapat, sabi sa Kapampangan, paniglon. Tama ba? Wala ka nang dapat paniglon sa mundong ito. Wala na eh. Kasi kung trabaho lang, yung trabaho mo, yung hanap buhay mo na nagbibigay din sa iyo ng kasakitan, yung hanap buhay nagiging hanap patay eh. Imbis na ito yung bubuhay sa iyo, ito yung pumapatay sa iyo. Pumapatay sa relasyon yung mag-asawa, sa family. Pumapatay ng oras mo. Tama ba? Pumapatay ng kaisipan mo, ng katawan mo. Ang dami. Hindi lang natin nakikita itong mga bagay na nawawala sa atin. Akala lang kasi natin, yes, kumikita ako. Yes, oo. Ito yung mabuti. Yun ba talaga yung mabuti? Yung kumita ka ng kumita? The Bible says, do not weary yourselves to get rich. Huwag mo daw pagurin yung sarili mo para lang yumaman. Hello? Huwag mo pagurin. Masyado natin pinapagod yung sarili natin. Kaya tingnan nyo, pag ikay napapagod, pumapangit ka. Kaya pag nakita mo yung katabi mo, laging sinasabi sa inyo ito, yung katabi mo, pagod na pagod, kaya ang pangit niya eh. Tingnan mo, pangit yung katabi mo. Pangit siya. Kung hindi siya pangit, ibig sabihin hindi siya pagod. Amen ba yan? O lahat ng hindi pagod, pumalakpak kay Kristo. Iyon. Amen. Punta tayo sa 2 Timothy 3:14 hanggang 15. Tingnan niyo po yung sinasabi niya. Bago natin babalikan yung ating binasa kanina. 2 Timothy 3:14 to 15. Anong sabi diyan, kuya? Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Sabing gano'n ha?
kang hahanap ng ibang katuruan. Kasi sa church, ang nangyayari kapag meron silang narinig na against sa kanyang naisin, sa kanyang pananaw, sa kanyang doktrina, sa kanyang paniniwala, makuha na ako kay church, ay inialis na ako dito. Pinatamaan ako ni pastor. Kaya yung mga pastor masyadong sila laging nasisisi pag mayroong member na umalis eh. Bakit? Pinatamaan ako ni pastor. Hindi ka pinatamaan, itinatama ka. Tama ba yan? Yun ang maganda, tama? Itinatama tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nakikita naman natin, nagbabasa tayo ng verse. Wala tayong tinatago. Okay? Kaya nga, kung tayo po ay nagkakaroon pa ng mas maraming pagkatuto sa ating pananampalataya sa Diyos, hindi ka na talaga dapat itama. At hindi ka patatamaan ni Lord. Amen po ba? At alam naman natin na ang salita ng Diyos ay masakit. Tama ba? Masakit ang salita ng Diyos. So, ang sabi niya, subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natututo. Sino ba yung nagtuturo sa atin? It is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Siya nagtuturo sa atin. Ano, may tinuro bang masama ang Holy Spirit sa atin? Wala. Wala siyang itinuturong masama sa atin. Kaya makikita natin dito ngayon na kung saan ngayon sa panahon na ito na tumataas talaga yung deception, no? yung deceitfulness, tumataas talaga ngayon. Kaya makikita natin ngayon maraming mga tao ngayon na nadadala nito. That's why there are some Christians, they do believe na okay lang sila pagdating sa kanilang Christian life. Kaya tatanungin mo sila, kumusta ka na, kumusta yung Christian? Okay lang. Kumusta yung pananampalataya mo? Okay lang. Tinanong mo na ba yung katabi mo kung okay yung spiritual life niya, yung pananampalataya niya? Tanungin mo siya, kumusta yung pananampalataya mo? Oh, anong isasagot niya sa'yo? Okay lang. Meron sasabihin, praise God. Meron magsasagot dyan talagang very energetic, praise God. Meron mga, okay lang. Pag okay lang yan, hindi talaga okay yan. Kasi may lang, okay lang eh. Tama po ba? Pero pag sinabi niya, as a Christian, of course, hindi pwede sa atin yung okay. Tama? Hindi pwedeng pag tinanong ko, kumusta na yung Christian life mo? Okay lang. O kumusta yung buhay? Okay lang. Ang sagot ng Kristiyano, praise God. Amen. Kumusta buhay mo? Mabuti ang Diyos. Amen. Ganun ang ating Panginoon. Sige, palapakan natin si Lord. Alam nyo, ang buhay na ibinabahagi sa atin ng Panginoon, ang gusto niya ay laging mas mabuti kaysa kahapon. Mas magiging mabuti ang buhay nyo today compared to yesterday. And then tomorrow, mas magiging maayos ang buhay mo tomorrow kumpara ngayon. Do you believe on that? Kasi yung bukas, panibago yun eh. Panibagong bukas yun, di ba mas better yon? Much better yon? Yung kinabukasan. Imagine mo, nabuhay ka pa bukas. And I do believe, naniniwala ko, mabubuhay ka pa bukas. Buhay ka pa bukas. Amen. At sa darating na bukas, kung gusto mo, wag ka na mamatay eh. Di ba, sabi nga nung mga bumabate, mabuhay ka hanggat gusto mo. Hindi naman po pwede yun. Nandiyan pa ba tayo? Okay. So, balikan lang natin yung Philippians chapter 1, verses 9 to 10. Sabi niya, balikan lang natin yung binasa natin kanina. May sinasabi siya rito. Sabi ni Paul, idinadalain ko ng inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Ito yung sinasabi ni Paul, na ang naisin ni Paul, ang dinadalangin niya is tayo'y lumago ng lumago. Magkaroon tayo ng mas malawak na kaunawaan sa pananampalatayang ating tinanggap. Nakuha po ba natin? Nakuha. Because the moment na magkakaroon tayo ng mas maraming kaalaman, kaunawaan sa pananampalataya natin, may enjoy mo yung Christian life mo eh. Tama po ba? Alam niyo ba yung kapag marami kang alam sa computer, kaya mo siyang kalikutin, ang dami mong kinakalikot, no? Nakaka-excite eh. Tama? Pero kung katulad namin, na namuhay nung panahon ng 1990s, at yung computer mayroon na nun, mga Lotus lang yung gamit namin. Yung system noon, hindi katulad na ngayon, mga Windows 11, 10, yung mga ganun. Wala pa kami noon na ganun. Wala kaming ganun. Ang naabutan lang siguro namin, Excel. At ngayon, nagagamit pa rin naman yung Excel. Tama? Excel. Kasi ako medium ako eh.
Okay. Yung Excel, yung kapag maglalagay ka, mag-i-input ka sa office. No? So, napakaganda na pag marami kang kaalaman, mas nakakapag-serve ka ng mas maigi. Compare sa amin, pag pupunta kami sa computer, tinatamad kami kasi wala kaming alam. Naka niyo po ba? So, ito yung sinasabi, idinadalangan ni Paul na tayo magkaroon pa ng mas malawak na kaunawaan when it comes to our faith in Christ. Kasi ang lawak ng mundo. Marami pang mga bagay na mangyayari sa atin. Marami pang mga bagay na may encounter natin in life. That's why we need to learn more about our faith. Because maaaring one day, as a Christian, ang ating pananampalataya ay makaka-encounter ng isang bagay na maaaring masubok ang ating faith. Naku niyo po ba? Every day of our life ay tinetesting, sinusubok ang ating pananampalataya. Tama po ba? Tama? Kaya nga kailangan mas marami tayong alam o makita pa natin ano ba yung mga benefits ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. Kapag malawak yung kaunawaan mo when it comes to your faith in Christ, hindi ka natitinag sa kung ano man yung darating sa iyong pagsubok eh. Naku niyo po ba? Ano man yung darating, whatever may come, okay ka lang. Relax ka lang. We have peace in Christ. That's the purpose of God eh. To have peace with Christ or in Christ. Naku po. Hello. Alam niyo po, ang buhay ngayon na mahirap, hindi lang yan. Pahirap ng pahirap ng pahirap ng pahirap ang buhay. Hindi na magiging maayos, hindi na magiging magaan ang buhay kahit sino pa maging presidente ng Pilipinas. Tandaan natin yan. Kaya kahit sino pang iboto mo, wala silang kayang gawin sa buhay mo. Hindi nila kontroladong mundo. Ang nagkokontrol sa mundo ay si Satanas. Pinaglalaroan lang tayo. Tandaan natin yan. May mga mayayaman, may mga elite people who control the world. In fact, ang mga tao ngayon, talagang kinokontrol ng mga elite people na to. At wala tayong kaalam-alam. But if you have more learnings when it comes to your faith, to your Bible, to the Word of God, malalaman mo, ganito pala yun. Okay? Ganito pala yun. So, naihahanda mo ngayon yung sarili mo. At nade-discern mo, ano ba yung pinaka-best sa aking buhay. Verse 10, tingnan niyo po ang sabi niya. Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Kapag may mas malawak tayong kaunawaan sa ating faith in Christ, kaya niya tayong ihatid hanggang sa dulo. Lagi ko po tinatanong sa inyo, kung ang pananampalataya mo ngayon, kaya kanyang dalhin hanggang sa dulo ng takbuhin mo dito sa mundo. Yung dulo na takbuhin mo, ito yung hangganan ng iyong buhay sa mundo. Na kapag namatay ka ba, sigurado ka ba, kaya ka bang dalhin ang pananampalataya mo sa kaharian ng Diyos? Gaano ka-stable, katatag, ang iyong pananampalataya? Kasi nga mga Kristiyano ngayon, again, hindi sila after talaga na palakasin, palawakin ang kanilang pananampalataya. Wala silang desire to have more faith. Ang nais sa Panginoon is to have more faith. Pero tayo to have more blessings. Pero as a Christian, we need to focus, to learn more about our Christian faith. Napakahalaga nun. Yung kasi pangahawakan natin eh. Tandaan natin na napakalaki ng nagagawa ng faith sa buhay ng tao. Tama? Faith can move mountain. Faith can heals you. It is by faith kung bakit itong mga sinaunang tao, sina Moses, ay nadakila ang Diyos sa kanilang buhay, nagkaroon ng kagalakan ng Diyos sa kanilang buhay because of their faith. Bakit sila nagkaroon ng mahabang buhay? Because of faith. Bakit sila na-bless? Bakit sila umunlad? Because of faith. It's all about faith. It's all about faith. In fact, every day of our life, it's all about faith. Sinong naniniwala dito? Sino may faith dito, nagigising siya mamaya o bukas? Sino naniniwala na nakakain siya? Sino naniniwala na makikita pa niya yung kapatid niya, yung anak niya, yung magulang niya mamaya o bukas? Do you have that kind of faith in your life? Kaya nga dapat alam natin eh. Malawak yung pangunawa natin when it comes to our faith. Nakanyo po ba, church? Punta tayo sa pangatlo. Kanina yung sinasabi natin is
It enhances our Christian character. Pangalawa, to be able to discern what is best. Pangatlo, sabi rito, it develops deeper relationship with God. The more na inaalam natin yung tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo, mas lumalalim yung ating relasyon sa Kanya. Napakahalaga nun sa magkarelasyon, yung nakikilala natin yung bawat isa. Marami tayong nadidiscover sa bawat isa. Tama po ba? Whether it is good or bad. Of course, pag good yan, no, nagagalak tayo doon, nakikita natin yung mabuti at ito naman yung gusto natin. Ngayon, kapag may bad side naman niya, may pangit sa Kanya, ito naman yung pinag-iingat natin ngayon ng sarili natin sa Kanya, para wag natin siya masaktan o para wag tayong mahawa sa Kanya. Nakukuha niyo po ba? Napakahalaga nung kinikilala natin, nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa ating faith. Kasi lumalalim ngayon yung ating relasyon sa Diyos. Ito yung dapat maging kaugali ng Kristiyano. Yung maging malalim ng kanilang relasyon ng ating Panginoong Yesus. Gaano kalalim ang relasyon mo sa Diyos? Kung kayo magkaibigan, gaano kalalim ang pagkakaibigan nyo? Siguro yung mga secrets no, nag-share. Kilalang-kilala ka na niya kahit nakatalikod ka, yung boses mo kilala niya, yung damit mo kilala na niya, alam niya pati amoy mo, alam niya kung saan yung kiliti mo, yung nunal mo, yung balat mo, and everything. Talagang matatag yung relasyon. Dapat sa Lord, ganun din tayo eh. Tama po ba? Maging matatag yung ating relasyon sa Diyos. Na walang makapaghihiwalay sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa paglapit sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8, punta po tayo. Sabi niya dito sa chapter 8, no? Verse 35. Anong sabi niya? Ang sabi dito, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ito, pumapatok ko sa ating Panginoong Yesus. Ano ba yung makapaghihiwalay kay Kristo sa atin? O sa pag-ibig ni Kristo sa atin? Kahirapan ba? Tandaan mo, hindi ibig sabihin mahirap ka ay hindi ka na mahal ni Kristo. No, kanyo po ba? Kasi may mga taong ganun, ay mahirap lang ako, hindi ako mahal ni Kristo. Ginawa niya akong mahirap. No! Hindi po totoo yun. Nakikinig ka ba, church? Hindi ko mo, nahihirapan ka, mahirap ka, hindi ka mahal ni Kristo. Hindi ibig sabihin, pinabayaan ka niya. Hindi. Nakuha niyo po ba? Okay. O ang kapighatian, okay? O ang pag-uusig, o ang tagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Tandaan natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ni Kristo sa atin, anuman ang sitwasyon na meron tayo. Nakuha niyo po ba? Hello? Tandaan natin yan ha. Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Pero tayo, nagbabago yung pag-ibig natin sa Kanya. Kapag wala kang pera, hindi mo mahal si Kristo. Pag nagkagulo ka sa family mo, hindi mo gusto si Kristo, ayaw mo si Kristo, hindi mo siya mahal. Okay? Kapag may karamdaman ka, wasak yung pamilya mo, nakaranas ka ng bankruptcy, hindi mo mahal si Kristo. Sinisisi pa nga natin eh. Lord, bakit? Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit? Yun, kagad nating asisisihin si Lord. Na wala namang kaalam-alam si Lord sa atin. Well, in fact, tayong may kasalanan, tayo yung gumawa ng ating problema. It is not God. Kung may problema ka ngayon, it is not God. Ikaw ang gumagawa ng problema, tayo ang gumagawa ng sarili natin problema. Tapos sisisihin natin si Lord. Tayo ang gumawa ng desisyon eh. Tama po ba? Tama ba? Yun. Ang nais laman ng Panginoon sa atin is maging matatag yung ating relasyon, yung relasyon niya sa atin. But the problem is our relationship to Him. The relationship of Christ to us, walang problema eh. Kaso yung relasyon natin sa Kanya. Alam mo bang kilala ka ng Diyos? Pero tayo hindi natin siya kilala. Hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya inaalam. Alam natin na He is Christ. Pero tandaan natin, higit pa doon dapat yung malaman natin, hindi lang siya basta namatay para sa'yo. Para sa akin. More than pa doon. Ang gusto kasi ng Panginoon, maibalik yung dating kalalagayan ng tao sa Diyos. Yung dating relasyon na nasira ng kalaban because of sin. Nakan niyo po ba? Hello? Yun eh. Kaya nga kailangan
maunawaan natin pa ng higit ang ating pananampalataya kay Kristo upang nang sa ganun maging mas matibay, matatag, lumalim yung ating relasyon sa Kanya. And to know more about our faith in Christ is to know Christ. Naku niyo ba? To know His Word, to read His Word, to discover His Word. Ganun ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Alamin pa natin yung tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo. Marami pa tayong hindi alam pagdating sa pananampalataya natin kay Kristo. Naku niyo ba? Hindi tayo matatapos when it comes to faith, no? Yung sa pananampalataya. If we will talk about faith, napakalawak po ng faith. Kasi ang faith nagsimula pa noon hanggang ngayon. Kaya nga si Paul, ano sabi ni Paul? I have finished the race, I fought the fight. No, yung faith niya talagang until the end of his life. Hanggang sa kadulo-dulo ng kanyang buhay, naroon yung faith. So yung faith natin talagang kailangan, inaalam natin yan, kinikilala natin yan, pinapatatag natin yan, iniingatan natin yan, pinapahalagahan natin yan. Huwag mong pabayaan yung faith mo, church. Ang laki ng may tutulong ng faith na yan sa'yo. Akala mo lang wala, meron. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kahit na maliit lang na faith yan, singlaki lang ng buto ng mustasa. Kasi yun lang ang nire-require ni Lord. Yung napakaliit lang na faith upang nang sa ganon, meron siyang o makapagsimula siya. Ito yung nire-require ni Lord Okay? Nire-require ni Lord sa atin. Even a small faith. Sabi niya, makakakilos na siya sa ating buhay. Amen po ba yan? So, kilalanin pa natin yung ating pananampalataya kay Kristo. Tayong lahat ay tumayo.